Hi guys, welcome to my video guys. For this video guys, nisaad ko ninyo na ipakita na ko ang second way of scammer na ako diri sa social media guys. So ipakita na ko kung paano sila or sino or ang mga pictures o kung anong pinadala nila sa akin. Tapos basta may papakita ko sa inyo na mga pictures. So samahan niyo ako. At ito yung mga document na pinapa-open niya, yung bank account niya, pinapa-open niya sa akin. Ayan, at ito yung bank account niya na screenshot ko. At ito yung pangalawang tao na na-scam sa akin. Pinapadala pa ako ng mga picture ng mga magulang niya. At ito ang unang taong na-scam sa akin, yung picture niya na screenshot ko. At ito sa susunod ay ang dokumento sa pinapadala niya na mamahaling gamit guys. Okay guys, mo ni ang ways sa pag-scam nako nila. Lain sa tunga ways nga pag-scam la katong una nga video nako. So this time, ang video nako is second pangalawang na pag-scam nila sa akin or mga ways kung paano ako nila in-scam pero hindi natuloy kasi sinakayan ko lang sila sa kanilang mga trip. Okay? So, ganito. Lagi kami nag-chat, nagte-text, ganon. Tapos, wala, sinasabayan ko lang siya kasi marami siyang sinasabi sa akin. Tapos, binigay niya yung account niya sa bangko niya sa akin, ganon. So, nagtataka ako, bakit niya binigay sa akin? Ganon na bala talaga ang trust niya na ginawa sa akin. So, na-feel na trust niya sa akin kasi bago lang kami nagchat-chat, hindi lang, hindi pa lang isang buwan, ganon. So, binigay niya sa akin, so pina-open niya sa akin. Sindan niya ako ng mga links. So, inopen ko talaga yun. Pag open ko, ayan yung picture niya, yung account niya nandun. So, bigyan niya na ako ng mga token number para ma-open ako to. So, na-open ako. Pagkatapos ko na-open, yun, sabi niya, kasi pumunta daw siya sa ang pag-scam niya is pumunta daw siya sa ibang bansa or China. Pumunta daw siya sa China kasi nag-invest siya ng business doon. So, kasi nagtatrabaho siya doon sa London as an engineer. So, tapos, hindi na magkagalit daw sila sa boss niya. So, ganon yung sabi sa akin. So, ayun. Sabi niya sa akin, lumabas daw siya sa trabaho niyang ganyan. So, hindi daw ako mag-alala kasi mag-invest daw siya ng business sa China. Parang sinakayan ko lang yung trip niya, kung anong trip niya sa buhay. So, okay, ganun. Ganun ba? Kasi siya sa akin na love daw niya ako, yung na-feel niya na love niya ako, ganun. Hindi naman ako naniwala kasi alam ko naman na parang iba yung trip niya, ways na may paano sa akin. So, hindi naman yun totoo. Parang nafe-feel kong ganun. So, yun. Mga ilang araw, almost a month or ganun yung tagal na pag-scam niya sa akin pero hindi ako sinakayan ko lang talaga. Tapos pumunta na siya China, yung hindi daw siya nagdala ng pera, tapos hindi niya ma-open yung account niya, ganun, hindi niya ma-open yung account niya sa bangko kasi wala daw signal, basta marami siyang mga rason hindi na ma-open yung account niya. So, sabi niya sa akin, nandito na yung sabi niya sa akin, bigyan daw ko ng binigay niya yung account niya sa bank, yung account bank niya sa akin.
Tapos pina-open niya. So hindi ko na-open. Tapos naka-block yung account. Ganon. So ayan, sabi niya sa akin ng anong tawag niya sa akin? Dear ka nang, pwede ka ba, pero English yun na, Tagalogin ko lang kasi nahirapan ako sa kalisod. Pwede ba manghiram ka ng pera sa mga kaibigan mo, sa amo mo? Kasi alam niya, nagtatrabaho ako, may trabaho ako sa amo mo. Kasi hindi ba daw ako maawa sa kanya kasi wala siyang pera doon sa China. Hindi niya ma-open yung account niya doon. So, ganun ang mga pagkakasabi niya sa akin. So, sabi ko, hindi naman ako basta-basta maghiram ng pera. Siya sabi niya, huwag kang mag-alala, babayaran ko naman yun. Babayaran ko pag nandun na siya sa London, kung ma-openan yung isettle niya yung bank account niya. Sabi ng ganun. So, sabi ko, hindi talaga pwede. Ayoko talaga maghiram ng pera na alam po naman na hindi tayo masyadong kilala. Buti kung pamilya ba tayo kasi pag ako ng pera, makukuha ko dayo ng pera. So wala. Sabi niya, ang dami niya basta maghiram daw ako. Pinilit niya ako mahiram ng pera na hindi ba daw ako maawa sa kanya, nga wala siyang pera magasto doon sa China. Tapos nag-check-in siya sa hotels. Pero naisip ko, bakit kaya pumunta ka dyan sa China nang wala ka ng pocket money? Ganun, di ba? Kung mag-travel tayo, dapat may pocket money tayo, hindi yung tayo sa bangko. Kasi, anytime naman, hindi mag-offline yung bangko. O, ganun yung mga scenario kapag mag-travel ka. Dapat aware, di ba? So, yun ang sinabi niya sa akin. Yun ang pangalawang scam niya na sinabi. Talagang may ganun na papahiramin ka ng pera, parang pilitin ka na manghiram, magpakaawa sa iyo na basta makabigay ka lang ng pera, o di ba? So yan, yun ang pangalawang scam na naranasan ko. So sana naman dito sa social media, ingat-ingat po tayo. So hindi naman siguro ako lang yung nagsabi ng ganito na ingat-ingat tayo sa mga ways of scammer. Basta hindi tayo magbigay basta-basta ng pera dito lalo na kung hindi natin kilala yung tao. Hindi natin, kasi pag parang feel nila na mahina yung parang gusto mong bumigay, halahalahon ka, parang mamadaliin ka talaga na magbigay, at saka parang magulo yung utak mo, guluhin yung utak mo para na lang makahiram ka ng pera o makabigay ka ng pera. Wala tayong pera, ano naman ang natin ibigay, di ba? So, yan ang ways of scam niya sa akin. Sana awareness to sa lahat, di ba? So, ayun, yun lang ang i-share ko sa inyo, na sana ma-aware din kayo dito sa social media, or kahit sa mga yung nagmi-message sa ating hindi natin kilala, picture lang yung, kunwari, picture ng kaibigan mo, gagamitin lang yun kasi kaibigan mo yun. Tapos, yun naman, maghihiram ng pera sa iyo. Basta yun ang yung ganyang mga bagay, yung mga ganyan na hindi natin kilala. Okay lang sana kung tumawag sa iyo niya, kilala mo. Kasi sure yun, na kilalang talaga kayo. Pag hindi tumawag, lagi lang yung nagchat-chat, lagi yung, awareness lang talaga. Pag ang taong ka-chat mo, ka-message mo sa messenger or any kind of communication, ito lang talaga ang tandaan, kasi naranasan ko talaga na yung taong kausap mo, hindi yun talaga totoo. Kasi hindi siya ito lang hindi siya tatawag. Sa messenger pwede tayong mag video call. Di ba? Yun sa lahat pwede tayong mag video call. So, yun ang totoo. Kung makikita mo talaga sa camera, pero yung text lang, wag lang ganun. Kasi malamang may binabalak yan. Di ba? So, ganyan. So,
dito lang muna. Thank you for your watching my video, guys, and don't forget to hit the button below and subscribe and share. Yan, guys, thank you so much. See you in my next video. Bye bye. Thank you for pag-view niyo sa akong video, guys. So simple lang nga yun, ganito lang talaga. Galing lang ako sa work, guys. So, naka-video lang ako kasi may i-share ako na may pinapromise ako sa inyo na i-share. So, yun. Babush! Bye-bye!